Alam mo yung feeling na every time makikita mo siya, ibang saya yung nararamdaman mo. Yung happiness na hinding-hindi kaya mabigay ng iba. Ang netizens para ipasok si Catherine Bernardo sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition bilang house guest. Matatandaan nagpapasok ng ilang personalidad si Kuya sa kanyang bahay bilang house guest na palalabasin din makalipas ang 1 linggo. Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, ipapasok nga ba si Ma'am Catherine mga kasombrero sa PBB? Kasi ito parang usap-usapan niyan mga customers, no, na kasi si Sir Donnie ay parang naging bisita na rin, no, pumasok na siya sa Pinoy Big Brother House mga kasombreros kagabi, no. Marami ang nagulat mga kasombreros na nakapasok or parang naging celebrity guest mga kasombreros si Donnie, no, sa Pinoy Big Brother mga kasombreros. Nga, no, ang tanong ng netizen, magiging PBB housemate guest ba, no, si Ma'am Catherine mga kasombreros. And speaking of, pinag-usapan yung Elena 1944 kagabi or nung nakarang gabi pala mga sombreros dito sa sa mga housemates, no, kasi parang gusto ni Bianca na maging part daw talaga ng Elena 1944. Tapos sabi nila parang si Justin bagay doon kasi nga may Japanese, parang may dugong Japanese or Japanese o Chinese si Dustin Yu mga kasombreros. So parang ito yung kanilang na napag-usapan. So alam na ng detalye na si Mamang Olivia Lamasa niya magiging director. Tapos gustong-gusto nila mga kasombreros. And then ito, no, sobrang kulit ito mga kasombreros. Nag-picture ulit doon sa sa hindi ko alam kung saan to. Kung naalala niyo yung picture yung video ni Sir Mauro dati na nagja-jogging sila, no? Kasama si Sir Alden niya way back if I'm not mistaken 2023 or 2024 ito mga kasombreros, na kung saan nagja-jogging sila dito sa may parang overpass mga kasombreros. So kumbaga parang isang daanan lang ito, no. Hindi ko alam kung connected ito sa Antipolo Rizal na naman mga kasombreros, pero coincidence nga ba ako na naging trainer. So ito yung parang time na nalaman ko na in-introduce ni Sir Alden si Catherine sa kanyang trainer na si Sir Mauro Lumba. So kung kaya na parang nag-flashback sa akin yung Instagram story ni Pops Alden dito, na kung saan nga ay tulay, tapos ngayon siya ay nagbabike mga kasombreros, no, na kulay brown naman ang outfit or cycling outfit ni Sir Alden mga kasombreros. So same place, no, yung kanyang dinaanan. Pero tulungan nyo akong i-identify kung connected ba ito sa Casa Bernardo mga kasombreros and mga kapantas. So ang kulit lang, no, nag-flashback ang sa akin mga kasombreros. And ito sobrang kulit ni Pops Alden dito, no. Trending kasi ito yung parang magpapakute ka mga kasombreros, tapos parang matatamlay ka na parang isang lantang gulay, tapos magpapakute sabay sa camera tapos smile, tapos syempre na ang dimple niya Box Office King ay talagang kailangan lumabas kasi yun ang kanyang isa sa mga assets mga kasombreros. And then ito, ang kulit ito, si Michael Sagar na GMA artist, tapos kakalabas lang sa sa PBB house nga mga kasombreros, na evict sila, no, na may dimple din po ito, ay fan pala, no. Fanboy pala ito ni Ma'am Catherine Bernardo mga kasombreros, kung saan ang kanyang wallpaper dati sa time pa ito ng ng kasagsagan ng Hello Love Again na promo mga kasombreros. So pinakita niya, finlex niya na fanboy pala siya ni Box Office Queen, no, Cinema Queen mga kasombreros. And then ito, si Daddy Bay ay nag-Instagram story, another shot or another video nung time na naging piloto, no, si Pops Alden mga kasombreros, na ginagabayan ng syempre trainer niya na piloto mga kasombreros. So parang siya na yung nagmamaneuver, no, parang siya na yung parang gumagalaw-galaw ng mga ng mga manibela o ng mga anumang kinukulikot dyan mga kasombreros para gumalaw or tumakbo or huminto mga kasombreros ang eroplano. So grabe, no, talagang nakaka-amaze talaga ang buhay ni
Sir Alden, mga kasos. And then ito, spotted si Ma'am Catherine sa labas ng PGT, isang fan, tapos parang yung suot niya dito is parang yung white and then brown yung nasa baba, mga kasombreros. Tapos gray pala, no? Tapos tawang-tawa si Ma'am Catherine, no? Bungis-ngis talaga ito si Ma'am Catherine, mga kasombreros, no? Talagang good vibes lang yun yung box office queen. So na-miss natin yung kanilang tambalan, no? Ito yata yung sa labas nila na set up kapag kailangan ng mga malapad na space, mga kasombreros, sa Pilipinas Got Talent na mag-audition. And then next item natin, ito, no, nag-warm up at saka actually kahapon pa ito, hindi ko lang nasali kasi sobrang dami, na nag-warm up at saka nagtatatalon-talon si box office king, mga kasama ng kanyang mga running gang, no, yung kanyang mga tropa pips sa takbuhan, mga kasombreros. So marami tayong items actually, so pero sa part na ito, ito isasali ko na lang ito sa last item natin sa vlog na ito. Si Pops Alden kahapon, no, parang in-instructionan siya ng floor director or floor manager ng mga gagawin, tapos sina Raver Cruz, Kailin Alcantara sa All Out Sundays, mga kasombreros. And then ito, isali ko na lang to, last item natin, last na talaga to. Si Ma'am Catherine, kasi natakot siya dun sa may isang contestant nga, no, sa Pilipinas Got Talent kagabi. Parang nananakot yung contestant, mga kasombreros. So lalaki pala ito, no, drug king siya, tapos yung girlfriend niya yung nag-makeup sa kanya, pero medyo lang siya, medyo hindi gaanong pleasing kasi nga nakakatakot, mga kasombreros. So yun lamang sa ating cut 10 items, pero abang-abang pa kayo kasi marami pa tayong i-upload, mga kasombreros. Sana pa ipangyan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, mga kasombreros, ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Formula. In the beginning, God. Grabe, no? Psalm 90 verse 2, before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth in the world, from everlasting to everlasting, you are God. Sa Tagalog po, wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nilikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Grabe, mga kasombreros. Yung formula na ito ay gagamitin natin sa mindset natin at paniniwala na in the beginning, God. In the beginning of our career, in the beginning of our existence, bago tayo sinilang, in the beginning na nilikha ang mga planeta, ang mga hayop, ang mga karagatan, ang mga land formations, ang mga halaman, ang mga prutas, ang mga gulay, in the beginning, God. So in the beginning, lahat mga kasombreros, kahit na yung mga mailap na hayop, malalaking hayop, yung vastness ng universe, ng kalawakan, ng constellations natin, yung dami ng stars, yung dami ng mga buhangin sa dalampasigan, yung ganda ng karagatan, yung ganda ng mga land formations, yung mga marine and aquatic resources, no? Yung mga biodiversity, mga kasombreros, sa wildlife, sa ilalim ng tubig. So even before they were created and formed and came into existence in the beginning, God. So even yung mga greatest leaders ay umupo sa kanilang mga posisyon, sa kanilang mga kasikatan, sa kanilang influence, mga kasombreros, in their power, there was God. Even the first president of the United States of America, the most powerful country in the world, there was God. Even in the beginning of every nation became independent nation or state, ay God, no? Even so, lahat mga sis, no, this beautiful verse expresses the timeless nature of God, at ina-highlight nito yung Diyos natin na He already existed before the creation of the world. Grabe, no? It draws a powerful image na yung ating Diyos po ay nandun na, kahit na meron tayong mga majestic mountains, yung mga earth formations natin, yung kung bakit yung idea that God transcends all of creation. So the phrase from everlasting to everlasting reminds us na yung Diyos natin ay nag-exist na
at saka siya po ay eternal. No, wala po siyang katapusan mga kasombrero. And hindi siya kumaga pa limited by our dimension, hindi siya limited ng ating isipan or ng ating situation, ng ating space, ng ating time na nag-exist dito sa mundong ito. Kasi ang time po ay hindi nag-exist sa kanyang trono, sa kalangitan mga kasombrero. So hindi siya limited kung ba ako po ay may ngayon, no, may problema sa finances. So hindi siya Diyos ng finances, hindi siya source ng wealth. Ako po ay may problema ngayon sa aking relationship. So hindi siya mabuting hindi sila mabuting Diyos kasi nga hindi kami mabuti ng aking asawa, ng aking kapatid, ng aking anak, and so on. Ako ay may problema sa sa buhay, hirap na hirap kami, so hindi siya mabuting Diyos. No, hindi po. He is, His nature is everlasting to everlasting. Hindi natin pwedeng limitahan by our human standards or human measurements because we experience this, we experience that. Ay ganon na din ang Diyos. Hindi po. The very essence of this verse encourages us to reflect on the greatness and sovereignty of God. He is our creator, the same yesterday, today, and forever. So wala siyang pinagbago at hindi siya magbabago now and forever, even before Adam and Eve were created, mga kasombrero. So, nagbibigay ito ng kasi yung verse na ito ay nagbibigay sa atin ng grabing comfort, knowing that there is a foundation we can rely on, God's love and presence. So yung presence at saka pagmamahal ng Diyos, gawin nating driving forces yon mga kasambreros para tayo magpatuloy, para tayo po ay manatiling nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Because if we love God, He loves us more and more and more mga kasambreros. Kapag tayo po lumalapit sa Kanya ng may humble heart, may pure heart mga kasambreros, nagpapalinis tayo ng ating mga kasalanan, hinihingi natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan mga kasambreros sa isip, sa salita, sa gawa, sa ating pamilya, sa ating kapitbahay, sa ating sarili mismo, because there are times na nagkakasala tayo ay hindi po siya kumapaang Diyos na nagtatakwil na mga lumalapit sa Kanya mga kasambreros. And ang verse po na ito ay nagpapahiwatin pa at nagre-remind sa atin na tayo po ay dapat magkaroon pa ng mas malalim ng relasyon sa Panginoon. So the more we acknowledge His everlasting nature, the more we will come back to Him during life's highs and lows. So para kang di ba, ang tubig, yung balon, pag may tubig yan parate, babalik-balik ka dyan kasi nga may tubig siya kapag naubusan tayo ng tubig. Ganon din ang Diyos natin because His love, His patience, His faithfulness, His kindness, His generosity, and so on ay hindi nauubos. Dapat araw-araw tayong sumalok mga customers through prayer, through devotion, through reading the Holy Bible mga customers. And ang application nun ay sa ating pamilya. Our trust must fall in His timeless wisdom regardless of our uncertainties. Kahit ako po mga kasambreros, hindi naman ibig sabihin na mananampalataya tayo, nag-share tayo ng gospel. Pag pray mo agad-agad, meron agad. Sometimes, sabi nga natin ay ang sagot ng Diyos ay wait, no, and yes mga kasambreros. Sometimes, it will take years and years for you to achieve and to receive the prayer request that you've been praying for a long time. Another lesson na dapat nating isa-isip mga kasambreros ay yung recognition. Okay, recognition, yung pag-recognize natin mga kasambreros ng creation itself. And then, yung nature na constantly changes mga kasambreros, but recognizing the Creator helps us trust in unseen truths. So ito, hindi nakikitang mga katotohanan. Napakahirap na gawin mga kasambreros kasi ang ating mundo ay gusto parati nakikita, to see is to believe. Sa pananampalataya kasi to believe is to see. God's greater plan ay dapat nating isipin parati na kapag hindi ito nangyari, merong mas dakilang purpose, mas may greater plan ng Diyos sa akin kung kaya hindi ito nangyari yung aking pinapanalangin. Okay? Let's always have that mindset na kapag hindi nangyari at hindi ibinigay ng Diyos sa atin yung ating pinapanalangin sa ngayon, meron siyang mas dakilang plano, mas mas magandang plano at mas beneficial sa atin. Kasi wala namang tatay ang pangarap na maghirap ang kanyang anak, di ba? So, ganun din po ang Diyos natin, mas lalo na kasi
gusto niya sa atin ay magtiwala tayo sa Kanya all the time. Our faith can grow as we rely on God's eternal nature. He invites us to lean into Him, trust Him, and find solace in His presence. We are not alone on this journey. He is a constant force wanting the best for us. No, gaya ng na-mention natin, He always wanted the best for us, mga kasembreros. So, engaging regularly sa scripture, no, regular yan mga kasembreros, no? Kailangan araw-araw tayong makinig, magbasa, no, mag-devote mga kasembreros, maligo, mag-dive sa pool ng promises ng swimming pool mga kasembreros ng promises ng Panginoon sa Holy Bible, kasi napakadami, no, napakadami, nakakalunod ang promesa ng Panginoon mga kasembreros sa Biblia. Tayo lamang po inaantay na magbuklat nito. Alright, so now po in the meantime nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, even before the beginning of time ay nandun na, Jesus Christ Himself. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga kasembreros, and paalam po.